Magandang araw po sa inyo, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rinan, Tubong Cotabato. Nangyari ang kwentong aking ibabahagi taong 2000 to. Hindi ko na po babanggitin ang baryo kung saan ito naganap. Dahil magpasa hanggang ngayon ay buhay pa rin ang taong may kagagawa ng pagkakasakit ng aking kapatid na si Ate Rowena. Nang mga panahong iyon ay dalaga pa lamang ang kapatid ko at aaminin ko, Sir Casper, na mapili siya pagdating sa manliligaw niya. Minsan rin ay may pagka-istrikta siya at walang preno ang bibig kong magsalita. Isang beses, narinig kong muli na namang pinagsalitaan ni Ate Rowena ang manliligaw niyang si Norman. Dahil sa kahit anong gawin niyang pangbabastid sa lalaki, ay ayaw nitong makinig. At hindi nito tinatanggap ang mga sinasabi ng kapatid ko. Bagkus ay palagi lamang iyong bumabalik sa bahay namin para umakyat ng ligaw kay Ate Rowena. Kaya naman sa inis ng kapatid ko, ay nakapagsalita siya ng hindi maganda sa lalaki. Noong silipin ko nga sila sa labas ng bahay ay nakita kong masama ang pagkatitig ng lalaki kay Ate Rowena at mahahalata mo sa kanyang nagpipigil lamang ng galit. Matapos pagsalitaan ni Ate Rowena ng hindi magandang manliligaw niyang si Norman, ay umalis iyon ng walang pasabi. Ate Rowena, bakit mo naman pinagsalitaan ng ganon ang manliligaw mong iyon? Tanong ko sa kapatid ko nang makapasok na siya sa loob ng bahay. Nakakainis kasi siya. Ilang beses ko nang pinagsabihang huwag nang manligaw sa akin dahil kahit kailan ay hinding-hindi ko siya magugustuhan. Magsasayang lamang siya ng panahon. Napakakulit, ayaw makinig. Pagdadabog na sagot ni Ate Rowena. Tapos ay naglakad na siya papunta sa kanyang silid. Sinundan ko na lamang siya ng tingin gawa ng batid kong inaatake na naman siya ng kamalditahan. Nga pala mga kaswang, sa pagkakaalam ko, ang manliligaw ni Ate Rowena na si Norman ay naninirahan sa Karatig Baryo at nasa paanan ng bundok na nakatirik ang tahanan ng pamilya nito. May malawak na mga ari-arian din ang pamilya ng lalaki. At ni isa mang mga kapitbahay ay wala pang nakakapasok sa bahay ng pamilya nito. Ilag rin sa mga tao ang pamilya ni Norman. Kaya nga labis-labis ang pagtataka ko nang ligawan ni Norman ang kapatid ko. Isang gabi, kasalukuyang nagpapahinga kami nang makarinig ako ng mahihinang pagtuktok sa dingding ng bahay namin. Yun bang parang tunog ng tuko? Pero napakahina lamang noon at halos bumubulong na lamang sa tainga ko. Kaagad akong napatayo mula sa pagkakahiga at lumabas ng silid. Tay, ano po yung ingay na naririnig ko? Tanong ko sa aking ama nang mabungaran ko siyang naglalakad papalapit sa bintana. Suminyas naman siyang huwag akong maingay at itinapat niya sa bibig ang isang daliri. Sabay turo sa sewang ng bintana. Hindi na lamang ako umimik pa at sinundan na lamang siya ng tingin. Saktong pagkasilip ng aking ama ay nakarinig ako ng sunod-sunod na pagpagaspas ng mga pakpak. Kasabay noon ang malakas na huni at nakakapangilabot na ibon. Lintik, sinasabi ko na nga ba? Aswang ang may kagagawa ng ingay na yon. Bulalas pang wika ng aking ama at hindi napigilan ang sariling napamura. Aswang? Aswang ho? Bakit naman tayo inaaswang? Huwag mong sabihing buntis si nanay, ang tanda-tanda niya na. Kinutungan naman ako ng aking ama at nagwikang, "Sira ulo ka talagang bata ka.
Papaanong mabubuntis ang nanay mo? Nagmiminopos na iyon. Bakit nga po tayo inaswang, tay? Wala namang may sakit sa atin. Saad ko muli sa aking ama. Hindi ko alam. Hayaan mo at magtatanong-tanong ako bukas. Baka may buntis sa kapitbahay natin. Kaya nagawi ang aswang na yon dito sa bahay natin. Tugon ng aking ama. Siya, sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog na. Utos sa akin ng aking ama. Tumango naman ako at pumasok na nga sa silid ng kwarto ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakita ko nang nag-uumpukan ng mga kapitbahay namin sa labas. Naririnig kong pinag-uusapan ng mga iyon ang tungkol sa narinig nilang nakakakilabot na huni ng ibon. Narinig ko pa ngang nagwika si Aling Duday na sa tanang buhay niya ay noon pa lamang umano siya nakarinig ng ganoong huni. Tumanda na lamang siya sa mundong ibabaw pero ni minsan ay hindi niya pa naririnig ang nakakakilabot na huni ng ibong iyon. Grabe, hindi ako makapaniwalang makarinig ng ganoon. Nagtaasan talaga ang mga balahibo ko sa buong katawan kagabi at halos hindi na ako makatulog buong magdamag. Dagdag pang wika nito. Hindi ko na pinakinggan pa ang sumunod na usapan nila. Pumunta na ako sa kusina para magtimpla ng kape. Matapos magtimpla ay umupo ako sa may bintana at pinagmamasdan lamang ang mga nag-uumpukang kapitbahay. Maya-maya pa ay napako ang paningin ko sa isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Sandali ko pang tinitigan iyon para alamin kung sino. Naramdaman ko kasing kakaiba ang pagkatitig nito sa gawin ng kapatid kong si Ate Rowena na kasalukuyang nakikiusyoso rin sa usapan ng mga kapitbahay. Noon ngang matitigan ko ng maigi ang lalaki, ay napagtanto kong iyon ang lalaking manliligaw ni Ate Rowena na si Norman. Sa di sinasadya ay nagsalubong ang aming paningin at ngumisi iyon ng nakakatakot. Tapos ay naglakad na palayo. Lokong animal yun ah. Ngumisi pa naman ng nakakatakot. Baliw yata ang putik. Sambit ko pa sa sarili. Matapos kong makapagkape ay nag-ayos na ako para makapasok na sa trabaho. Sa paglipas ng mga araw, habang naglalakad ako pa uwi galing sa trabaho, ay nakita kong kausap na naman ni Ate Rowena ang lalaking si Norman. Nakita kong parang naiirita na naman ang kapatid ko at nakakunot pa ang mga noong nakataas ang kilay. Akmang lalagpasan ko na lamang sana ang kapatid ko nang marinig kong nagsalita ang lalaki. Hindi ako titigil hanggat hindi ka mapapa sa akin, Rowena. Tandaan mo yan. Abay, loko tong lalaki to ah. Namimilit ba naman? Sambit ko sa sarili. Bingi ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong tigilan mo na ako? Ayaw ko nga sa'yo. Parinig kong tugon ng kapatid ko. Akmang sasagot pa sana ang lalaki pero aggarang tinawag ko na ang kapatid ko. Nakita ko kasing naikuyom na ng lalaki ang kamao nito. At kahit nakatalikod ito mula sa kinaroroonan ko, ay nararamdaman kong galit na ito at masama na ang pagkatitig sa kapatid ko. Nakita ko kasing bahagyang napaatras si Ate Rowena at tila ba gulat na gulat ang mga matang napatitig sa kausap nito. Ate Rowena, bakit nandito ka sa labas? Tara, sabay na tayong umuwi. Wika ko sa kapatid ko pagkalapit at hinawakan na ang kamay nito at naglakad na kami palayo. Hindi ko na nga tinapunan ng tingin ang lalaki dahil naiinis na rin ako sa kakulitan nito. Ano bang problema ng lalaking iyon? Bakit kinukulit ka pa rin?
Tanong ko sa kanya nang makalayo na kami. Ewan ko ba doon? Buwisit ang lalaking yon. Ang kapal ng muka. Kaya tanong sabi ko ay ayaw pa rin makinig. Saan kaya siya humugot ng lakas ng apog para magpakita pa sa akin? Pagkatapos kong tanggihan ang panliligaw niya. Tugon ni Ate Rowena. Sa susunod na lapitan o kausapin kanya, iwasan mo na lang siya at huwag na huwag mong kausapin para hindi ka naman problema pa. Wika ko pa sa kanya. Tumango naman ang kapatid ko at nagpatiuna na ngang maglakad. Isang hapon, nagpasama ang kapatid kong pumunta sa Karatig Baryo sa bahay ng kaibigan niya. May importante daw kasing siyang kukunin na gamit. Dahil sa wala naman na akong ginagawa, kaya't sinamahan ko na siya. May tinaka kaming daang walang kabahayan at sa tansya ko ay halos 20 minutos rin iyon. Sa paglipas ng mga sandali, ay narating na namin ang bahay ng kaibigan ng kapatid ko. Medyo natagalan kami sa bahay ng kaibigan niya dahil sa panay pa ang daldala ng dalawa. Kung ano-ano lamang ang pinagkukwentuhan na wala namang katuturan. Kung titignan mo nga sila ay aakalain mong ngayon pa lang nagkita. Maya-maya pa ay biglang sumeryoso ang usapan nila at narinig kong pinagkukwentuhan nila ay tungkol sa bali-balitang aswang na gumagala sa baryo ng kaibigan ni Ate Rowena tuwing gabi daw iyon at nambibiktima. Ayon pa sa kanyang kaibigan, nalaglagan raw ng sanggol ang kapitbahay nilang buntis dahil sa ilang gabi na raw iyong inaaswang. May mga sanggol ring sunod-sunod na nagkakasakit at halos gabi-gabi na lamang silang nakakarinig ng huni ng aswang. Ayon pa sa kanyang kaibigan, nalaglagan raw ng sanggol ang kapitbahay nilang buntis dahil sa ilang gabi na raw iyong inaaswang. May mga sanggol ring sunod-sunod na nagkakasakit at halos gabi-gabi na lamang silang nakakarinig ng huni ng aswang. Talaga ba? Ang ibig mong sabihin, totoo pala ang mga aswang na yan? Bulalas pang wika ng kapatid ko. Oo, totoo yun. Kahit ako nga hindi rin makapaniwalang totoo palang may aswang. Pero noong nakarinig ako ng huni ng wakwak at nagkagulo sa labas ng bahay namin, doon ako naniwalang totoo talaga ang aswang. Tugon pa ng kaibigan ni Ate Rowena. Napamaang na lamang ang kapatid ko at maging ako man ay hindi makapaniwala sa mga narinig. Tinanong naman ng kapatid ko kung alam ba nila kung taga saan ang aswang na nanggagambala. Ang sabi-sabi raw, taga rito lang daw, dun sa dulo ng baryo na ninirahan. Yung bang malapit sa paanan ng bundok? Tugon ng kaibigan niya. Sandali akong napapaisip kung sinong pamilya ang tinutukoy ng kaibigan ni Ate Rowena. Dahil sa pagkakaalam ko, ay ang manliligaw ni Ate Rowena na si Norman lamang at ang pamilya nito ang naninirahan sa dulo ng baryong iyon. Teka, di ba doon nakatira ang manliligaw mo? Tanong ng kaibigan niya sa kanya. Tumango naman ang kapatid ko at napakunot nooring nagwika. Oo nga no, sa pagkakaalam ko ay sila lamang ang naninirahan doon. Hindi kaya? Hindi na naituloy pa ang sasabihin ng kaibigan ni Ate Rowena. Dahil agaran namang sumingit ang ina ng kaibigan niya at nagsabing, baka naman nagkataon lang. Huwag kayong mambintang ng tao kung wala namang ebidensya. Mahirap na at baka mamaya ay tayo pa ang mabaliktad at makasuhan. Dagdag pang wika nito. Ala si mama, wala naman kaming sinasabi. Wika pa ng kaibigan ni Ate Rowena. Umismid naman ang ina nito at sinabing,
Kilala ko ang tabas ng dila mo. Paniguradong panghihinalaan mo na naman ang pamilya ng taong naninirahan sa dulong baryo. Tigil-tigilan mo na ang ugali mong yan. Inirapan lang naman ito ng kaibigan ni Ate Rowena at pagkatapos ay ang kapatid ko na ang hinarap at nagpatuloy na sa pagkikipagkwentuhan. Magtatakip silim na nang matapos silang magkwentuhan. Kaya naman nakaramdam na ako ng inis sa kapatid ko at nagdabog habang naglalakad pa uwi. Ano ka ba naman ate? Ang tagal mo namang makipagkwentuhan. Inis kong sambit. Humingi naman ng pasyensya ang kapatid ko at nagwikang dalian na lamang naming maglakad. Mabuti na lamang talaga at may buwan ng mga gabing iyon. Kaya hindi kami nahirapang maglakad dahil maliwanag ang tinatahak naming daanan. Walang imik na nga kaming naglalakad pa uwi. Pero noong nasa bandang wala ng kabayan, ay ganoon na lamang ang gulat ko nang may marinig akong mga yabag ng paa na animoy nakasunod sa amin. Sa tuwing nililingon ko naman ang ingay na naririnig ko, ay wala akong nakikita. Isa pa, tumatahimik ang mga yabag na naririnig ko. Kaya naman nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad ni Ate Rowena. Maya-maya pa, bigla na lamang kaming nagulat at napahinto nang matanaw ko ang bultahe ng taong nakatayo sa unahang bahagi. Nakita kong dahan-dahang umatras ang kapatid ko at papalapit sa akin. Tapos ay nagtanong siya kung nakita ko raw ba ang nakikita niyang bultahe ng tao. Tumango naman ako at sinabihan ko siyang doon lamang siya sa likuran ko at ako ang mauunang maglakad. Huwag rin siyang magpahalatang natatakot. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad at habang papalapit kami sa taong nakatayo lamang sa tabi ng daanan at nakayuko ay nakalanghap na ako ng kakaibang amoy. Sobrang baho noon at halos masuka na nga ako sa nalanghap kong napakasangsang na amoy. Noon nga mga ilang hakbang na lamang ang pagitan ay natitigan kong maigi ang bultahe ng taong nakita namin. At iyon ay walang iba kundi ang manliligaw ng kapatid ko na si Norman. Nagtama ang paningin namin nang biglang bumaling sa akin ang lalaki at halos takasa na ako ng kaluluwa nang makita ko ang nakakapangilabot na itsura ng lalaki. Nagbabaga ang mga matang namumulat, halos lumuwa na iyon. Nagtayuan na rin ang mga balahibo nito sa katawan at unti-unting nagsisipag-usbungan. Akalain mong balahibo ng asong nagtatayuan. Narinig ko rin ang mahihinang pagsinghap nito na para bang pinipigilan lamang nitong maubo. Maya-maya pa ay gayon na lamang ang gulat namin nang mabilis iyong maglakad papalapit sa amin. At walang ano-ano'y mabilis na hinablot ang kapatid ko at halos makaladkad na iyon. Sumigaw naman si Ate Rowena at humihingi ng tulong. Hoy demonyo ka! Bitawan mo ang kapatid ko at ako ang harapin mong animal ka. Sigaw ko sa lalaking patuloy pa ring humahatak sa kapatid ko. Hindi man lang pinakinggan ng animal ang sinasabi ko. Kaya't ang ginawa ko ay pumulot ako ng may kalakihang bato at nilapitan ko ito at malakas na pinukpok sa ulo. Nang mabitawan na nito ang kapatid ko ay mabilis ko na iyong hinatak palayo sa nilalang at dagli-dagli nang tumakbo palayo. Putik, Ate Rowena, hindi mo man lang sinabi sa aming aswang pala ang manliligaw mong iyon. Sigaw ko sa kapatid ko habang patuloy kami sa pagtakbo. Abay, malay ko ba? Hindi ko naman alam na aswang pala ang taong yun. Tugon ng kapatid ko. Ilang sandali pa ay nakaramdam na kami ng mabilis na mga yabag ng paang mabilis na tumatakbo at lumalagidlid sa may talahibang daanan. Kaya mas binilisan ko pa ang pagtakbo at kahit anong mangyari ay hindi ko binitawan ang kamay ng kapatid ko.
Batid ko kasing ang kapatid ko ang punteriya ng aswang na iyon, kung kaya't hinahabol kami. Ate, bilisan mo ng pagtakbo mo. Dali na. Sigaw ko sa kapatid ko at halos makaladkad ko na siya sa bilis ng pagtakbo namin. Noon ngang sinubukan kong lingunin ang humahabol sa amin, ay may nakita akong dambuhalang pusang kasinlaki ng asong humahabol sa amin. Panay ng pag-angil noon at sobrang nakakakilabot pakinggan. Maya-maya pa ay may sumigaw mula sa unahang bahagi ng daanan at sinabihan kaming magmadali ng tumakbo. Nabosesan ko ang lalaking sumisigaw at sa pandinig ko ay boses iyon ng aming ama. Mas binilisan pa nga namin ang pagtakbo at di katagalan nga ay nakita ko ang aming amang may hawak ng itak at mabilis nang tumakbo papalapit sa amin. Pagkalapit namin ay diretso nang tumakbo ang aming ama at noong makalagpas na nga sa amin ay nilingon ko ayon. Nakita kong mabilis niyang iniawang ang itak at walang habas na tinaga ang dambuhalang pusa. Sakto iyong natamaan sa baraso, kung kaya naman ay mabilis na iyong tumakbo palayo. Animal ka, napakaduwag mo palang buwisit ka. Lumapit ka sa akin at tayong maglalaban. Hindi ang mga anak kong walang kalaban-laban. Ano? Bakit ka tumakbo palayo? Sigaw ng aming ama at hinahataw sa ere ang itak. Tay, halina po kayo. Umuwi na tayo. Sigaw ko sa aking ama at sandali iyong nilapitan at inaya na. Noon ngang tuluyan nang tumahimik ang buong paligid ay tsaka pa lamang sumunod sa amin si tatay at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Nawala na rin ang tensyon sa kapaligiran. Habang naglalakad nga kami ay sinabi ko sa aking ama ang tungkol sa nilalang na humahabol sa amin at ang manliligaw ni Ate Rowena ay iisa lamang. Galit na galit naman si tatay at akmang susugod sana sa dulong baryo. Pero mariing pinigilan ni Ate Rowena dahil baka mapano siya. Kinabukasan nga mga kaswang ay pinuntahan ni tatay ang bahay ng manliligaw ni Ate Rowena. Ayon pa nga sa aking ama ay wala na roon ang lalaki at tanging ang pamilya lang nito ang siyang humarap sa kanya at humingi ng tawad. Dahil sa wala namang mapapala ang aking ama, kung kaya't pinagbantaan niya na lamang ang mag-asawang kapag nagpakita pa sa amin ang anak nila, ay may kalalagyan umano iyon at walang sisihan kung sakali mang mangyari iyon. Simula nga noon, Sir Caspar, ay hindi na namin nakita pa ang aswang na manliligaw ng aking kapatid. Hanggang sa ngayon ay may sarili na kaming pamilya ay hindi ko na talaga nakita ang lalaking iyon. Sa ngayon po ay buhay pa rin ang pamilyang iyon at nananatili pa rin nakatayo ang bahay nila. At sa tingin ko ay mas lalo silang yumaman. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa aking kwento. Muli po, ako po si Rinan ng Cotabato. Isa kang aswang, Abner. Bakit mo itinago sa akin ito? Nandidiri at nanindig ang balahibo ni Thelma nang masaksihan ang pag-ibang anyo ni Abner, ang kanyang kinakasama. 2 taon na niya itong nobyo, kaya tiwala siyang ito na ang kanyang magiging katuwang sa buhay hanggang huli. Ngunit, hindi niya aakalain na ito pala ay may kakaibang katauhan. Paano niya tatanggapin ang lalaking gayong isa pala itong aswang? Thelma, kaya ko itinago ang katauhan ko ay
dahil sa takot. Takot na posibleng hindi mo matanggap ang katauhan ko. Maawa ka, Thelma. Huwag mo naman akong iwanan. Mahal na mahal kita. Hindi, Abner. Ayaw ko. Hindi mangyayaring magtatagal ako sa tabi mo. Ayaw kong magkaroon ng asawa na aswang. At higit sa lahat, ayaw kong magkaroon ng anak na aswang. Maghiwalay na tayo. Hindi. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Nagbabaga ang mga mata ni Abner sa galit. Natatakot man si Thelma ay kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Sige, Abner. Patayin mo ako kung iyan ang gusto mo. Pero hindi mangyayari na mananatili ako sa tabi mo. Nakakadiri ka. Walang magawa si Abner kundi ang palayain na ang babaeng minamahal. Sakit naman nun. Hindi rin naman niya ito mapipilit kung talagang ayaw na nito sa pagsasama nila dahil sa pagiging aswang niya. Sige, malaya ka na. Kung talagang ayaw mo na sa akin ay palalayain na kita. Sambit ng lalaki na pinipigil ang sakit na nadarama sa dibdib. Ouch. Anong magagawa niya? Ipinanganak siyang kaakibat ang sumpa. Nilisan ni Thelma ang tahanan ng kanyang kinakasama. Umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Subalit hindi niya sinabing nakipaghiwalay siya sa kanyang kinakasama dahil nalaman niyang isa itong aswang. Ang tanging sabi lamang niya ay nag-away silang magka-live-in. Hindi alam ni Thelma na sa mga sandaling iyon ay nagdadalang tao na siya sa kanilang magiging anak ni Abner. Madalas siyang nahihilo, takot sa sikat ng araw, at kapag may naamoy na bawang ay nagtatago siya dahil sobrang baho niyon para sa kanya. Ang buong akala niya ay nahawaan na siya ng pagiging aswang ni Abner. Ngunit isang matandang kapitbahay ang nakapagsabi na siya ay buntis. Ako po, Lola. Buntis? Imposible naman po. Dinadatnan pa nga ako nung isang buwan. Marami ba? Kasi ang tiyan mo hindi normal. Parang 4 na buwan na iyan. Biglang naalala ni Thelma na halos kalahating araw lang siyang dinatna noon at sobrang sakit ng kanyang puson. At bago pa iyon ay 2 buwan na siyang hindi dinatnan. Biglang kinabahan si Thelma. Paano kung buntis nga siya sa anak nila ni Abner? Ayaw niya iyon dahil takot siyang maging kagaya ni Abner ang kanilang anak. Ngunit mapagbiro yata ang pagkakataon. Ayaw na ayaw niyang mangyari iyon. Subalit iyon na nga ang nangyari. At wala siyang magawa kundi ang iluwal ang bata dahil dugot laman niya ang nananalaytay dito. Makalipas ang ilang buwan, isang sanggol na lalaki ang isinilang ni Thelma. Lumaki naman itong mabait, ngunit habang lumalaki ay naging mausisa na ito at unti-unti nang naghahanap ng ama. Nagtataka kasi ito sa ibang bata na laging may kinakasamang ama at ina. At lagi nitong maririnig maging sa mga pinsan nito ang salitang mama at papa. Mama, asan si Papa? Nagulat si Thelma sa tanong na iyon ng kanyang walang kamuang-muang na anak. Hindi niya akalaing sa edad nitong 2 taon mahigit ay bigla nitong maitanong ang ama. Hindi niya rin alam kung ano ang sasagot sa anak, kahit alam niyang bata ito ay tatandaan nito ang kanyang sasabihin. Hindi siya tinigilan ng bata sa pagtatanong hanggang sa mapasagot siya nang wala sa oras. Nasa malayong lugar nagtatrabaho, anak. Kaya sa tuwing tatanungin ang bata kung saan ang papa ay sasabihin nitong nagtatrabaho sa malayo. Hanggang sa lumaki pa ito at nagkaisip.
Nag-aral ito sa grade 1. Nang biglang mapatanong ito sa ina. Ang sabi mo, Mama, nasa malayo nagtatrabaho si Papa. Bakit ang tagal na ay hindi pa rin siya umuuwi? Tanong ng bata na hindi inaasahan ni Thelma. Kasi naman Mark, malayo nga iyon. Malayong malayo. Kaya huwag ka nang magtaka pa kung bakit hindi siya umuuwi. Paliwanag ng ina. Halata sa mukha ng bata na parang hindi ito kumbinsido sa paliwanag ng ina. Ang totoo ay tinatanong rin ni Thelma sa kanyang isipan kung ano nang nangyari kay Abner. Kung hinanap rin ba sila nito o kung may bago na itong kinakasama. Mabait naman si Abner. Ang hindi lang niya tanggap sa katauhan nito ay ang pagiging aswang nito. Nagulat talaga siya nang bigla na lang itong naging malaking pusa sa kanyang harapan. At tumalon pa ng bintana palayo hanggang mawala. Iyon ang senaryo na laging pabalik-balik sa kanyang alaala. Kung tutuusin ay mabait naman si Abner, maalaga at mapagmahal. Ayaw na ayaw nito na mahirapan siya. At iyon malamang ang mga bagay na namimiss ni Thelma sa ama ni Mark. Kaya si Mark ngayon ay tahimik lang. Nahuli ng konti si Thelma sa pagsundo sa kanyang anak. Pero kampante siyang uupo lang naman ito sa harap ng waiting area ng paaralan para hintayin siya. Pagdating niya doon ay masayang nakangiti ang kanyang anak. Ngunit nagtaka siya dahil may hawak itong bagong laruan. Mark, saan mo nakuha yan? Ibalik mo yan sa may-ari. Akin po ito, Mama. Bigay sa akin ng kaibigan ko. Kwento ng bata. Kaibigan? Sinong kaibigan? Mahal yan ah. Naku Mark, huwag kang magsinungaling. Kanino mo kinuha yan? Hindi ko nga po ito kinuha lang, Mama. Bigay sa akin ito ni Kuya, ang bago kong kaibigan. Napabuntong hininga na lamang si Thelma. Talagang pinanindigan ng anak na kanya ang laruan. O sige, sinong kaibigan yan, Aber? Tanong niya sa bata. Umalis na eh. Bukas daw, dadalawin niya ako ulit. Nangunot ang noo ni Thelma sa sinabi ng anak. Bigla siyang naging alarma at baka sindikato ang sinasabi nitong kaibigan. Baka kinukuha lang ang loob ng kanyang anak at saka kikidnapin para naman hindi ito mahihirapan pa na dalhin. Mark, huwag kang magtiwala sa kahit kanino ha. Baka sabihin ng taong niya na sumama ka sa kanya dahil sa ganito o ganyan. Huwag na huwag kang sumama. Paalala niya sa bata. Oo naman Mama, mabait sa akin si Kuya. Sinabi na rin niya sa akin iyan na kahit sino raw ang mag-iya sa akin na pumunta kahit saan. Huwag akong sumama hanggat hindi ka kasama. Kahit pa nga daw siya ang mag-aaya sa akin, basta hindi ka kasama ay huwag daw akong sumama para hindi ako mawawala. At hindi ka rin po mangangamba, Mama. Kumunot ang noo ni Thelma. Nagkaroon na tuloy siya ng interes na kilalanin kung sino ang sinasabi ng bata na kaibigan nito. Hindi rin niya maabutan dahil tuwing labas niya sa trabaho ay 30 minutos nang uwian ng anak. Idagdag pang biyahe niya na nasa 30 minutos din. Isang oras din talaga bago siya makarating sa paaralan. Kaya mahabang pakikipag-usap din sa estranghero ang magagawa ni Mark. May isang beses na rin na habang papunta siya sa paaralan ay isang pamilyar na bulto ng isang lalaki ang kanyang namataan. Pamilyar sa kanya ang tindig at lakad nito. Hindi niya nakita ang mukha dahil nakasombrero ito. Binundol ng kaba ang dibdib ni Thelma. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Lakad takbo siyang patungo sa waiting area kung saan madalas naghihintay ang anak. Lumuwag ang kanyang dibdib nang makita ang mukha ng nakangiti niyang anak. Mama, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ka ba? Tanong ng bata.
Wala naman anak. Masaya lang ako dahil masaya ka. Hindi ka naman mukhang masaya mama eh. Nagulat siya sa sinabi ng bata. Ang ganoong edad pala ay marunong nang magbasa ng ekspresyon. Tinanong na lamang niya dito ang bagay na kanina pa niya nais itanong. Ang kaibigan mo bang si kuya mo nandito kanina? Ay, opo mama. Sana nagmadali ka. E di sana naabutan mo siya. Mas lalong kinabahan si Thelma. Mukhang tama nga ang kanyang hinala. Ibig sabihin ay nakasubaybay lang sa kanilang buhay si Abner. Hindi na tuloy niya alam ang kanyang gagawin. Gusto niyang ilayo ang bata. Subalit alam niyang maging ang tirahan nila ay alam na nito. Magulong-magulo ang isip ni Thelma ng mga sandaling iyon. Wala na nga yata siyang magagawa pa. Talagang naghahanap na ng paraan si Abner na makuha ang loob ng anak. Ang ikinakatakot niya ay baka bigla na lang nitong ilayo si Mark sa kanya. Nakawin nang wala siyang kaalam-alam. Kaya kinabukasan ay nagdesisyon siyang lumiban sa trabaho. Kailangan niyang mahuli si Abner na nakikipagkita sa anak. At gusto niya itong makausap muli. Nang tanghaling iyon nga ay nagkukubli lang si Thelma. Naghihintay sa pagdating ng taong inaasahan niya. Hindi nga siya nabigo. Dahil ilang sandali lang ang lumipas ay dumating na ito. Nag-aabang sa paglabas ng anak nito sa gate. Nilapitan niya ito at hindi man lang siya nito naramdaman. Sabi ko na nga ba? Galit na wika ni Thelma. Nagulat pa ito nang mapalingon sa kanya. Thelma, kailan mo pa kami sinimulang sundan? Tanong niya sa lalaki. Matagal na. Ang gusto ko lang naman ay makasama ang anak ko, Thelma. Huwag mo namang ipagkait na ipakilala siya sa akin. Abner naman, alam mo kung ano ka, di ba? Maawa ka naman sa anak natin. Kaya nga, Thelma, anak natin si Mark. Nananalaytay sa kanya ang aking dugo. Anong sa akala mo? Hindi mabubuhay sa dugo niya ang sumpang nakabalot sa akin? Natahimik si Thelma. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng lalaki at hindi niya matanggap na magiging ganoon din ang kanyang anak. Sa huli ay wala siyang magawa kundi ang ipakilala ang anak sa ama nito. Sobrang tuwa ng bata dahil ama pala niya ang mabait na kuya niya sa eskwelahan na laging may dalang laruan para sa kanya. Simula noon ay mas madalas na silang nagkasama hanggang sa naging tunay na binata na si Mark. Lagi niyang sinasabi sa kanyang ina na parang laging masakit ang katawan niya. Na para bang gustong bumanat ang kanyang mga buto. Nagsimulang mag-alala si Aling Thelma. Nangangamba na siyang baka iyon na nga ang palatandaan na magiging isang aswang na rin ito. Kaya minabuti niyang kausapin si Abner. Pasensya na, Thelma. Ganyang edad lang din ako noon nang mapagtanto kong isa pala akong aswang. Magaling magtago ng katauhan ang aking ama. Kaya nga ang aking ina ay walang alam noon. Kaya nang malaman ko na lahing aswang pala ako ay lumayaw ako sa aming lugar. Dito ako napadpad sa lungsod. Matagal bago ko natanggap na ganito talaga ako. Na aswang talaga ako. At nang alam ko na kung paano maikontrol ang sarili. Tsaka lang ako muling nakikipagsalamuha sa mga tao. Kaya nakilala kita. Patawad nga lang dahil hindi ako nagpakatotoo sa iyo. Siguro kung maaga kong inamin sa iyo noon, sigurado akong walang Mark akong masisilayan ngayon. Pero naging totoo naman ang pag-ibig ko sa iyo, Thelma. Naramdaman mo rin iyon, di ba? Hindi nakasagot si Thelma. Muling bumigat ang kanyang dibdib. Pakiwari niya ay walang puwang sa kanyang buhay ang kaginhawaan. Lagi na lang ay magulo ang kanyang buhay. Nagsimula lang naman iyon nang umibig siya sa isang aswang.
At ngayon maging ang kanilang anak na si Mark ay pagdusahan na rin ang pagiging aswang. Isang hating gabi, narinig ni Thelma ang panaghoy ng anak hanggang sa naguhumiyaw na ito na para bang nasasaktan. Sinubukan niyang silipin ang bintana. Bigla na lang itong tumahimik. Nang makita niya ang mukha nito ay napatakip siya ng bibig. Napakapangit ng mukha ng kanyang anak. Nagbabaga pa ang mga mata. Sobrang nakakatakot. Lumabas ito kaya sinundan niya ng kanyang tingin. Nang tuluyan na itong makalabas ay sa munting sewang ng bintana niya ito sinilip. Ang pangit ng huni nito. Parang baboy na para ring kuneho na nasasaktan. Hindi maintindihan ang huni nito. Umaalulong at umiiyak ang mga asong madadaanan nito. Umaatras na tila ba natatakot sa mukha nitong halimaw. Nagulat si Thelma nang bigla na lang nitong dinakip at nilamon ang nakataling tandang ng kapitbahay. May balahibo pa ay pinasok na nito sa bibig ang manok kaya naduwal ang ginang. Pinilit na lamang niyang pigilin ang pagduwal upang hindi marinig nito. Ngunit nagising ang kanilang kapitbahay nang marinig ang iyak ng manok. Pinailawan ito ng flashlight at nakita talaga ng mga ito ang mukha ni Mark sa aswang na anyo. "Pusang kalang aswang na ito! Akin na ang baril!" sigaw nito. Biglang nataranta si Thelma ngunit hindi rin siya dapat mag-ingay. Mabuti na lang at bago napaputukan ng baril si Mark ay nakatakas na ito. Alam ni Thelma na lumiliit na ang mundo ng anak niya kaya nag-alala na siya para dito. Hindi siya nakatulog sa pag-alala kung saan na nakarating ang kanyang anak. Puno ng pangamba ang kanyang puso at ang tanging nagagawa na lamang niya sa mga sandaling iyon ay ang magdasal ng magdasal. Umuwi ito na nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng umagang iyon. Kaya noon lang din biglang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nang araw ding iyon ay pinuntahan niya si Abner. Pinakaisapan nitong kunin na muna ang anak at doon na muna patitirahin sa bahay nito. Pareho ang mga itong aswang kaya malamang ay kaya nitong protektahan ang anak. "Huwag kang mag-alala, Thelma. Ako na ang bahala sa anak natin. Tsaka huwag kang mag-alala masyado. Darating ang araw na kaya niyang kontrolin ang sarili niya, kagaya sa akin." Tumangaw lang sa Thelma sabay iyak. Umaasa siyang sana ay ganoon nga mangyari. Inasa niya kay Abner ang pangangalaga sa nag-iisa nilang anak. Kahit isa ng aswang ang anak niya ay dugo at laman pa rin niya ang nananalaytay dito. Lagi lang siyang nakadalaw sa anak na simula noong mangyari ang bagay na iyon ay tila nagkaroon ng trauma. Sino ba naman ang hindi magka-trauma kapag nabaril? Mabuti nga at hindi ito natamaan. "Pasyensya ka na talaga, anak. Kung may magagawa lang talaga ako para mawala iyang sumpa na nananalaytay sa dugo mo." Naiiyak na wika ni Thelma. "Sino po ba ang sumumpa sa akin, ma? Bakit ganito?" Umiiyak na tanong ng binata. "Namana mo kasi ang dugo ng ating angkan, anak. Angkan tayo ng aswang at patawad kung pati ikaw ay nadamay. Kailangan mong mag-ingat sa mga tao, anak. Kalaban ang turing nila sa katulad nating aswang. Maraming kasing katulad natin na ang gustong maging pagkain ay tao. Kaya hindi magkakasundo ang tao at mga aswang. Magkalaban sila noon pa man." Mahabang kwento ng ama nito. Marami pa itong kwento at paliwanag kay Mark. Sa huli ay naintindihan nito na hindi talaga siya isang normal na tao. Kailangan nito masanay sa dilim at dumistansya sa mga tao. Dahil iilan sa mga nakapaligid ay kayang malaman kung ang isang tao ay isang aswang.
Guminhawa na rin ng kaunti ang buhay ni Telma nang makita na unti-unti na ring bumabalik ang saya sa mukha ng binata. Mawala man siya at least ay nasiguro niyang makapamuhay ang anak na ligtas sa mga tao. Iba na kasi ang panahon ngayon. Kung dati takot ang tao sa aswang, ngayon aswang na ang takot sa tao. Kung dati sobrang takot sa mga aswang, ngayon ay takot na lang ang mga tao sa kapwa-tao din na normal. Kasi ang daming marites. Alright. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. At huwag kalimutang magkape